Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to this week's Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Buwan na po ng Pebrero. Natapos na natin ang unang buwan ng taong 2026 and I would say we finished strong sa buwan ng Enero. So ano ba mga kaganapan sa ating barangay nitong nakaraang linggo? So syempre we're very happy to share na patok ang pagbabalik ng ating mga BSA monthly programs. So, syempre, umpisa tayo sa ating BSA Pray and Play program, ang ating monthly youth camp. At syempre, enjoy mga chikiting sa naging activity natin. Of course, facilitated by our friends from Bagong Ilog Christian Fellowship. At syempre, inline na rin ito sa pagdiriwang ng National Bible Month na talagang ma-promote natin at ma-share sa mga bata ang salita ng Panginoon. So, syempre, nakakatuwa na ang Pray and Play ay naging avenue ng Barangay San Antonio para sa values formation at ganoon din sa personal na interaction ng mga kabataan. Dahil alam naman natin, yung mga ganyang interaction ay nawawala na sa mga panahon ngayon. So, thankful tayo sa program na ito na ibabalik natin yung talagang dapat na maging activity ng isang bata. So, again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga facilitator, sa ating mga kaibigan mula sa Bagong Ilog Christian Fellowship, syempre sa ating mga attendees, yung mga batang San Antonio, maraming salamat sa inyong partisipasyon. At syempre sa ating BADAC team, led by Kagawad Cynthia Milo. At syempre, naging successful din ang ating isinagawang BSA Sininggaling Program, our free monthly art workshop na ginaganap po natin sa Emerald Avenue. At syempre ang ating buena mano na volunteer artist ay si Teacher Lel Vinluan. So maraming salamat Teacher Lel sa iyong time na shinare muli sa ating komunidad. At syempre naging pagkakataon din ito upang may ma-introduce tayo na bagong feature ng ating sininggaling program. At ito yung tinatawag po nating Disconnect to Reconnect. It is a reading corner na kung saan pinopromote natin ang gadgetless or gadget-free na pamumuhay or practice ng mga bata. Dahil nga, syempre ngayon, dahil sa dami ng mga gumagamit lang ng gadget, nalilimutan na yung mga pagbabasa, paglalaro ng board games, at yung mismong bonding ng mga bata kasama ang kanilang mga magulang. So, nakakatuwa, kahit mga parents, nakita natin nakikisaya doon sa ating inihandang reading corner. And in the coming months ng ating sininggaling, we plan to expand it little by little. Of course, improve on it dahil pilot run pa lang naman natin ito. Pero ang nakakatuwa na makita is naaliw ang ating mga attendees ng ating sininggaling program. Syempre, meron din tayong monthly installation ng ating BSA First Citizens Park. Yung ating inihandang playground para sa ating mga fur babies. At nakakatuwa rin na makita na ito'y tinatangkilik ng ating mga fur babies kasama ang kanilang mga fur parents. So again, maraming salamat sa ating mga kabarangay, sa ating mga attendees, of course, sa ating BSA workforce para sa ating logistics. At syempre, ang aming pagpapasalamat din sa ating co-chair sa Tourism, Culture and Arts na si Kagawad Venus Laput. And of course, naging patok din. Patok sa takilya ang ating isinagawang Basura to Ayuda program. Mukhang marami talagang naipon na mga recyclable waste ang ating mga kabarangay at mga stakeholders po natin. Dahil sa pagbabalik ng B2A, higit kumulang 1,800
kilos of assorted recyclable waste ang ating nakolekta last weekend. At syempre, top-notcher pa rin ang paper waste and cartons. No? Gawa na rin ito ng yung pagiging active ng ating mga commercial stakeholders, particularly yung mga offices. No? Dahil sila talaga yung marami ring ganitong klase ng recyclable waste. So in fact, meron pa nga kaming ipipick up no, this coming weekend. No? Dahil nga hindi na nakayanan na madala lahat doon sa ating naging Basura to Ayuda Day. No? So meron ding mga nag-turnover ng mga electronic wastes, no? At gayon din mga bokashi food waste. So again, ako'y nagpapasalamat sa mga patuloy na tumatangkilik no, sa ating sustainable monthly program. No? At nagpapasalamat din ako sa ating mga nagdo-donate ng recyclable waste na nagbibigay din ng konting pangmerienda no, sa ating mga staff. No? I mean, these are just little things, no? Pero talaga na-appreciate ng ating mga personnel ng ating workforce ang inyong generosity. So again, nawa ay patuloy po tayong tumangkilik sa ating mga zero waste efforts dito po sa Barangay San Antonio. So again, maraming salamat no sa ating mga donors, mga contributors ng ating programa, of course sa ating BSA workforce, and of course sa ating Committee on Clean and Green headed by Kagawad Justin Galang. And kaugnay na po ng ating mga zero waste efforts no, sa Barangay San Antonio. No, we're very happy to share also na in the past weeks, no, we have come to with several no, na mga memorandums of agreement with different stakeholders no, para sa ating mga environmental efforts dito po sa Barangay San Antonio. So unang-una po dyan ang ating collaboration with Ridebox Battery na nag-install ng kanilang battery swapping station dito po sa Barangay San Antonio. So dito po yung matatagpuan sa may gate ng ating village, malapit sa may estancia, dito sa may Meralco Avenue. And layunin ng battery swapping station na ito ay mas maging accessible no, ang battery no, para sa mga owners ng electric motorcycle. So, this is exclusively for electric motorcycles only. No? Hindi ko ito yung e-bike na alam ko hot topic dahil rin na pinagbawalan na sila sa mga major thoroughfares. No? Pero ang electric motorcycles ay duly registered sa Land Transportation Office. So, talagang pwede siya talaga sa mga kalsada no? O sa lansangan. So again, no, this is the first in Barangay San Antonio and I think una rin sa ating immediate na vicinity. So makikinabang dito hindi lamang mga electric motorcycle owners ng Barangay San Antonio, kundi pati mga napapadaan dito sa atin o mga naninirahan malapit sa ating barangay. So again, nagdala rin ang ating collaborators ng kanilang sariling unit ng mga electric motorcycles na pinatesting natin sa ating BSA motorcycle unit. No? At again, isang direksyon ito no, ng Barangay San Antonio na magkaroon ng utilization na ng EVs no, dito sa ating barangay. So, yan ay ine-explore na natin no, with our collaborator at again, magkakaroon din tayo ng separate MOA no, sa pagdating sa paggamit ng mga electric vehicles. So again, maraming salamat. At again, no, bahagi ito ng ating pag-promote ng sustainable mobility and of course to reduce carbon footprint sa Barangay San Antonio. And isa rin pong very exciting na collaboration ay ang recently nag-sign tayo ng Memorandum of Agreement with Carbon Black Renewable Sourcing Inc., no, na isang private company na ang layunin ay magkolekta ng used cooking oil. No? At ito ay kanilang nai-export upang magamit, no? Ma-upcycle. No? Yung iba ginagamit for fuel,
no? And yun, nakakatuwa no isipin dahil nga ang used cooking oil ay isa sa mga culprits no sa pagbabara ng ating mga sewerage systems, no? Hindi lamang sa Barangay San Antonio no kundi sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. So yung agreement natin is Barangay San Antonio will be a collection hub no of used cooking oil. In fact, we will be assigning mga kolektor, no? Mga mag-iikot dito sa ating village. Start small muna tayo, no? Dito muna sa ating sa village, sa mga tahanan, and eventually sa mga karinderya. At malay natin, no? Lumawak pa, no? Sa iba't ibang bahagi ng ating barangay. So yung cooking oil, used cooking oil na makokolekta ay iipunin natin dito. No, meron tayong magiging storage unit and regularly pipick upin ito ng ating collaborator no, para maisama na sa mga used cooking oil na kanilang i-export naman sa ibang bansa. So again, this is very beneficial, no, not just to our environment kundi pati sa ating mga storage systems. And abangan niyo po no yung ating mga mechanics na ilalabas no at eventually yung mga pagbahay-bahay ng ating mga BSA workforce para sa pagkolekta ng used cooking oil. So asahan po namin ang inyong pakikisa no, dito sa very exciting na environmental effort muli ng ating barangay. And ilang important announcements lamang po mga kabarangay. So unang-una po dyan, this coming Monday, February 9, ay may gaganapin po tayong free anti-rabies vaccination and microchipping para sa mga first citizens natin. So this will be from 9 a.m. to 11 a.m. And ito po ay gaganapin sa ating covered parking dito po sa ating barangay hall. Siyempre, this is a collaboration no, with the Pasig City Local Government sa Pasig City Veterinary Services Office. No, kina Doc Emma, maraming salamat at talagang hindi nyo nalilimutan no, ang Barangay San Antonio. And there's no need for pre-registration. No? Just bring your fur babies. No? Doon naman sa mga hindi naman first time, no? I'm sure meron na rin kayo ng vaccination records no ng inyong mga fur babies. So mas maganda na dala nyo na rin po ito no para on the spot doon na i-update ng ating mga City Hall personnel no, ang data ng inyong mga alaga. So magkita-kita po tayo no sa ating gaganapin na activity para sa mga BSA fur babies. And ongoing din po ang ating Operation Timbang and Vitamin A supplementation. So patuloy po nag-house to house ang ating mga health center personnel. Umiikot din tayo sa iba't ibang mga learning institutions. Siyempre, samantalahin ko na rin ang pagkakataon na magpasalamat sa mga private learning institutions na nagbigay ng kanilang consent para makapagsagawa tayo ng Operation Timbang, no? At gayon din, no, yung pagbibigay rin ng mga vitamins no, sa inyong mga mag-aaral. No? So, again, doon sa mga hindi namin na-tsempohan sa inyong mga tahanan, no, maaari din kayong pumasyal sa ating health center no, para ma-update no, ang mga datos ng inyong mga anak. And last but not the least, no, we're i-announce lang po namin na meron po tayong ongoing na early registration no, para sa mga Child Development Center pupils no, na, para sa mga papasok sa school year 2026-2027. No? So, ang ating early registration ay hanggang February 13. No? So, pero meron pa naman yan no, after that. No? Ang amin lang, no, kaya tayo merong early data collection no, para ma-manage na rin no, ang aming expectations para sa susunod na school year. So, hindi lamang sa Barangay San Antonio nangyayari to, no? Kundi sa iba't ibang barangay din po ng ating lungsod. So, sa mga interesado po, no, meron na rin mga nag-message sa akin personally. So, ang requirements lamang po is an accomplished form, of course, a PSA birth certificate, and a proof of residency of our
barangay. So kung meron pa po kayong mga ilang katanungan pa or clarifications, feel free to visit our BSA Child Development Center, no? Makipag-ugnayan lamang po sa ating mga teachers, no? Para again, ito'y paghahanda po natin sa panibagong school year na 2026 to 2027. And of course, mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa mga kaganapan po dito po sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, of course, sa ating mga BSA workforce, no, sa inyong patuloy na pagseserbisyo sa ating barangay, sa ating komunidad, of course, sa ating barangay council, sa SK Council, sa ating social media team. Maraming salamat po. Of course, sa ating mga benefactors, mga donors, mga collaborators natin, no, maraming salamat for, again, introducing new programs and initiatives, no, para sa ating komunidad. And of course, sa ating mga mahal na constituents, mga kabarangay natin, mga netizens, no, maraming salamat sa inyong mga tulong at suporta, sa inyong mga suggestions. No, again, lahat po ito ay malaking tulong para ma-improve po natin ang ating serbisyo. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lamang po tayo sa ating pagdarasal. No? Again, there's so much to be thankful for. So sa ating po lahat, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.